How true, aba, isang mayor ang sumugod sa opening ng new business venture ni Bernardo dahil ngayong araw po 4 na oras na po ang nakakaraan nang mag-post ang Empolo kung saan ito po yung grand opening ng kanya pong business venture na Empolo MNL. Catherine Bernardo's new business venture, Empolo MNL. This is a new business venture which celebrated its grand opening nitong September 26, 2025 is in a Panaderia Bakery in San Juan, co-owned by Bernardo family. So, marami pong mga dumalo, makikita po natin sa mga screen, na marami pong mga nagpadala ng bulaklak at talaga ng mga nakiselebrate dito po sa napakagandang panimula nito pong business venture na ito ni Miss Catherine. So, sa dami po ng kanyang mga existing businesses, una yung kanyang Katniel by Catherine Bernardo. Bernardo is the hands-on boss of chain of nail salon she launched in 2017, the Glow Up launch in 2022. She also opened another nail salon with multiple branches nationwide, Isla Amara Boutique Resort. She is a co-founder of this boutique hotel in El Nido, Palawan, alongside with Mr. Actor, the actor Piolo Pascual and other partners, So, yun po yung ilan, publicly available information such news article and social media post focuses on Catherine Bernardo as the celebrity owner of these businesses, not on the identities of her employee. It is not possible to find the name of the specific employee of her venture through dito po sa ating pong mga source, pero kinocongratulate po ng ilan sapagkat si Miss Catherine Bernardo po ay sinasabing ang payaman ng payaman, dito po sa kanyang bagong business venture. Ito po yung parang sila po yung nagki-cater ng sanitary wares, yung tinatawag niya, kung makikita niyo po magkakaroon na parang mga aesthetic na mga CR, di ba, sa mga hotel, yung mga ginagamit doon like yung mirror, tapos yung mga kung paano talagang po kasi siya parang international kasi ito international brand siya. And then yun nga, bali today yun po yung grand opening po nila ngayon, Empolo German fashion sanitary wares brand. Ayan, so from Germany pa pala to, kaya talagang sinasabi nga ng ilan na parami ng parami ang mga negosyo nitong si Miss Catherine. At yung kanyang Mami Min po ang isa sa mga nagpapatakbo kasama ng kanyang mga kapatid, dahil nga si Miss Catherine nagfo-focus po siya dito po sa kanya pong pag-arte bilang isang actress. Pero sinasabi ng ilang mga source na talagang si Miss Catherine very hands-on po siya sa kanyang business. Talagang binibisita niya po yan every now and then, lahat po ng mga branches. At the same time, makikita natin talaga na pinaglalaanan ng oras ni Miss Catherine Bernardo ito, So, tuwan-tuwa naman po, ang lahat dahil talagang this is after so many issues na nakakabit sa pangalan ni Miss Catherine. Una, yung flood control issue. Sinasabi ng ilan na bakit daw nananahimik si Miss Catherine patungkol dito, pero never po siyang naglabas ng kanya pong statement dahil isa sa mga ayaw ni Miss Catherine yung dinidiktahan siya, So, parang pinoforce kasi siya ng mga tao na magsalita siya kasi she's one of the most followed celebrities sa kanya mga social media accounts. Pangalawa po, yung tinatawag na parang live-in issue, na nilabas po dito sa Showbiz OGD Showbiz Updates. Sinasabing si Miss Catherine daw di umano ay nakikipag-live-in na doon po sa kanyang boyfriend dito daw po sa kanyang condominium, na bagay na hanggang sa ngayon ay tahimik pa rin po si Miss Catherine patungkol sa bagay na yan. Basta ang alam lang po natin is Miss Catherine ay busy sa kanyang mga businesses, at the same time is magsisimula na rin po yung kanyang pinakabagong serye, So, kinagulat naman ng marami ang pagdating nitong si isang mayor, akala nyo kung sinong mayor. Siya po si Mayor Francis Zamora. Nag-post po siya, sabi niya, "It was good to see our dear friend Catherine Bernardo at the opening of their Empolo MNL branch here in Green Hills, San Juan. Thank you very much for investing in our city." So, yun po yung kanyang post. At makikita nyo po sa kanyang Facebook page, na si Mayor Francis Zamora po ay isa sa mga panauhing pandangal nitong si Miss Catherine Bernardo dahil nga yung kanyang business ay doon nga sa may bandang San Juan sa Green Hills. Kaya talagang nandun din po si Mayor to support her, and of course, syempre para magpasalamat sa kanya dahil syempre nga naman pag alam ng mga yan po is panibagong yan, magbabayad na naman ng tax yan, diba? So, talagang tontawa itong si Mayor Francis Zamora. Syempre nga naman dahil Catherine Bernardo ba naman po yung nagtayo ng negosyo, Pero, meron din sinasabi dito na Alden Richards collaboration September 2025. Bernardo and actor Alden Richards also announced a massive joint nationwide business venture through details about the new company were not yet specified. Sinasabi po dito na meron palang usapan si Catherine at si Mr. Alden Richards na sila po ay magkakaroon ng collaboration sa kanila pong business venture. Isa pala yan sa mga pagsasamahan at syempre ito po yung isa sa mga patunay na hanggang sa ngayon ay meron pa rin po silang contact ni Mr. Alden kahit sinasabi ng ilan na parang bigla na lang nawala ang
angkat din, ano, bigla pong nawala yung pagkikita lagi ni Catherine tsaka ni Alden dahil sinasabi nila just for the movie lang daw yung ginagawa and for the clout and for fan service lang yung ginagawa ni Catherine at ni Alden. Yun pala, meron din pala silang business venture together ni Mr. Alden Richards na talaga namang ikinatutuwa ng ilang mga Katden fans kasi malalaman po natin soon kung ano yung mga business ventures na kanila pong papasukin. I don't know if ito pong Empolo na to, yung Empolo MNL sa San Juan na yan, kung si Alden po ay isa sa mga co-owner, no, or magtatayo din ba siya or isa rin ba siya sa mga nag-invest ng nasabing company. So aalamin pa po natin yan kasi syempre kailangan nating mapatunayan talaga kung totoo nga yung mga balitang ito na may collaboration po sila doon po sa kanilang massive joint business venture, no. So yun po yung aalamin natin. Kung meron man, di maganda, di ba? At least meron po silang talagang hanggang sa ngayon nakikita natin na nagko-collab pa rin sila. Hindi man sila nagsasama sa isang pelikula, hindi man sila nagsasama sa isang mga projects, pero still na-intact pa rin naman yung kanilang pagkakaibigan, di ba? Hindi po, malayong-malayo po ito sa sinasabi ng ilang mga bashers patungkol kay Catherine at Alden Richards. So, kaya naman, on behalf of our team, congratulate natin si Miss Catherine Bernardo dahil sinasabi nga ng ilang mga showbiz critics and showbiz insiders na payaman ng payaman si Catherine Bernardo, ano? Talaga naman. Congratulations, Miss Catherine. So, that's it for Catherine today. Bernardo's reaction patungkol sa issue ng live-in issue, no, na inilabas sa show ni Mr. Ogie Diaz. Ano nga ba ang kanyang naging reaction? Kaya talaga naman pinag-uusapan po ang ilan sa mga sightings nitong si Miss Catherine Bernardo na ngayon po ay nag-opening ang kanya pong pinakabagong business ventures. Ang isa sa mga talagang from international ano pa po ito, ha. Talagang masasabi natin, nakita natin kung paano siya sinuportahan ng mga Catherinatics, no, yung mga talagang sumusuporta sa kanya nandoon, present po silang lahat. At bago pa man po pumasok sa loob ng venue itong si Miss Catherine, ay talagang nandun po yung mga fans niya para po ano niya muna, parang inasikaso niya muna, nagpasalamat siya. Ganun po kasi talaga si Catherine. This is gonna be the reason why ang dami nagmamahal kay Catherine kasi hindi niya isinasantabi at napaka-grateful niya, ayan, no, kung paano niya talagang nagkaroon pa siya ng interaction sa kanyang mga fans bago siya pumasok sa loob ng kanyang bagong business, no. Dito po namataan natin si Mama Min, ang kanyang mga pamangkin na si Lexine at si Mayor Francis Zamora, no, kung saan siya po ay sumuporta rin kay Miss Catherine Bernardo at naroroon din po siya para sa kanilang ribbon cutting. Sa Green Hills po pala yung ano na yan, business niya, no, na itinayo, di ba? So congratulations, Miss Catherine. At ngayon naman ay pinag-uusapan din, ano, itong si Catherine Bernardo, for the record ay talaga namang siya po ay pinag-uusapan at sinasabing nagkakaroon po ng hate campaigns against Miss Catherine Bernardo dahil po sa pananahimik nito patungkol sa mga issue na kumakalat ngayon sa social media. Unang-una na rito kung saan super engaged ang lahat ng mga Pinoy, lalo na kung mga taxpayer, ano, kung saan hinihingian nga ng saloobin nitong si Miss Catherine patungkol sa bagay na ito, na bagay na ikinagalit ng ilang mga Pinoy dahil si Catherine daw di umano ay patuloy na nananahimik. Pati tuloy yung kanya pong hindi pa pag-amin, no, patungkol sa kanyang relasyon dito nga kay Mayor ay nadadamay. Sinasabi nito na kaya daw pumatol si Catherine dito kay Mayor dahil may ano daw, yung katulad ng mga magiging nepo wife daw siya in case, no. Grabe yung hate campaign sa ginagawa sa kanya. Dahil isa rin sa mga sinisilip na mga Pilipino, no, dito kay Catherine, yung hindi nga dito pagdalo dito po sa rally. Pero dito po sa isang article na inilabas ng Bandera, Showbiz Chika, sinabi po dito September 26, 2025 kung saan naglabas po sila ng ilan sa mga ano po balita patungkol dito kay Catherine Bernardo, absent sa rally pero Mami Min present at namigay ng pagkain. Sa isang TikTokeris po nagbigay siya ng saloobin patungkol dito kay Catherine. Panoorin natin. Pwede pamanahimik ang isang celebrity sa issue ng korupsyon kaysa pumabor sa kasamaan. Naiintindihan ko kung disappointed kayo kay Catherine Bernardo. Gusto niya siyang bumawas dahil sa dami ng kanyang fan, laki ang kanyang influence, pero yung pilitin siyang magsalita at kagalitan siya, hindi naman yun maganda. Kasi yun yung mga ayaw natin, yung mga diktador. So bakit tayo magpapakadiktador sa kasimple-simpleng bagay? Pwede kayong masad, pwede kayong madisappointed, pwede kayong magtampo, pero huwag yung pilitin. Yung galit kasi may pinaglalaanan yan. Pwede naman sa mga mismong korap. Mga taong kumakampi sa korap, mga taong sinusuportahan ng korupsyon. Kasi wala naman tayong alam sa totoong nangyayari, sa totoong opinion niya, sa totoong saloobin niya. Kasi sa pagkakaalala ko, way back in 2022, nakita ko siya sa LED ng Lenny Rally. Sumusuporta siya sa good governance. Saka din ang family niya, ang fan club niya, na talagang sinusuportahan ng rally or ang pagsugpo sa korupsyon. Pagsugpo? Akala ko kasi jowa na ni Catherine yung politiko. Tahimik siya ngayon. Wala na tayo doon pakialam. May sarili siyang buhay, may sarili siyang mga pangangailangan, may sarili siyang disposisyon. Again, pwede kayong magtampo, pero wag na wag kayong maging diktador.
ang reaksyon ng TikTokers na ito ay nagkamit ng napakaraming mga heart react at napakaraming approve na mga comments patungkol dito. Sino nga ba naman ang makakalam kung ano ang sa loobin ni Miss Catherine Bernardo patungkol sa dito po sa corruption, ano? Pero ang alam natin, talagang siya po ay anti din, no? Kaya naman ibinandera po ng ilang mga netizen ang mga litrato na kuha kung saan si Mama Min kasama ng kanyang ilang mga kapamilya ay naispatan, ano? Naispatan ng pamilya ni Catherine Bernardo na sa presence sa nagdaang malawakang kilos protesta noong linggo September 21. Isang netizen ang nag-upload sa ex na dating Twitter na larawan ng ina na aktres na si Min Bernardo habang ito'y namamahagi ng pagkain sa mga kapwa rallyista. Sa caption ay nagpapasalamat ang netizen sa pagbibigay ng pagkain at pakikisa ng pamilya ni Catherine laban sa korupsyon. Sabi po ng caption, "Thank you Bernardos for the food and drinks you provided earlier to the rallies. Thank you for your love and quiet courage to stand for what is right." So, yun po yung kanyang isa sa mga patunay na talagang nandun nga si Mama Min. Thank you for showing that kindness can silence hate and you can kill noise not with anger but with compassion. Ngunit sa kabila ng pakikisa ng pamilya ni Catherine ay pag-question pa rin kung nasaan ang dalaga sa kabila ng mga anomalyang nangyayari sa bansa. Marami ang mga netizen ang tila naghihiwagaan sa pagiging tahimik ng aktres sa issue, gayong isa ito sa mga kilalang artista na vocal sa kanyang political stand. May mga chikang kumakalat na baka daw may kinalaman na pananahimik ni Catherine sa pagkakaling na kay Lucena City Mayor Mark Alcala. Samantalang dinipensahan namang talent manager na si Ogie Diaz ang dalaga, pati na rin ang iba pang artista na hindi dumalo sa nagdaang September 21 rally pa rin ang pagiging tahimik ng iba sa issue. No, nasan daw si Catherine Bernardo kahapon, pati si Senapiolo at Alden Richards, ba't wala daw sa rally? Una, hindi natin dapat sapilitan ang pagpunta doon kung gusto lang. Pangalawa, may mga artistang bawal sa kanila lumahok sa anumang rally at dapat non-partisan sila or political sila. Saad ni Ogie sa kanyang Instagram story. Sa ngayon ay wala pa rin inilalabas sa pahayag si Catherine hinggil sa issue. Katulad po ng isyong ito, hindi rin mamatay-matay ang ilan sa mga issue kung saan ay inahanapan din ng reaksyon si Miss Catherine Bernardo patungkol sa isyong inilabas, no, dito po sa Showbiz Now na sinabi nga na may kalib-in na daw itong si Catherine. Sabi po dyan, mukhang dead ma ang fan si Catherine sa mga latest na pinag-usapang issue tungkol sa pagkikipag-live-in di umano ng aktres sa nalilink dito na politiko. Obviously, hindi nila bet ang chismis na yon sa online world. At dahil wala pang teleserye at pelikula sikat, mas busy nga raw ang mga fanay sa pag-support sa family business ng aktres at ang handa na nga supporters ni Kat na samahan ng Asia Superstar sa pagbubukas ng kanyang latest business niya. Usap-usapan naman sa social media at mula sa reliable source na pangunguna ni Kat at pamilya nito ang ribbon cutting ceremony ng Empolo MNL Fashion Sanitary Wear Showroom sa Ortigas Avenue sa San Juan City ngayong Biyernes ng hapon. So, dead ma lang talaga si Miss Catherine. Kung yung pong paghihiwalay nga nila ni Daniel Padilla pagkatapos niya po magsalita ng once sa kanyang Instagram ay hindi na po siya nagsalita. Eto pa kaya, no, hindi talaga yan magsasalita kahit ano pong gawin ninyo, never po magsasalita yan. At talagang dito mo makikita kung gaano ka talagang very educated and very classy si Miss Catherine, na kahit ang dami pong pinupukol na issue sa kanya, never po siyang magbibigay ng kanyang komento. So kayo po, anong niyang sa loobin patungkol dito, mag-comment kayo sa comment section. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!